Hello mga Inday, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ang ginawa ng ating dudong ay pinutol niya yung sobra doon sa sukat ng kahoy na aming nahingi doon sa aming kaibigan no, na nagagawa ng furniture. Dalawa yung nahingi niya dyan mga Inday, isang upuan tsaka isang sandalan. Yan kasi ay lalagyan niya ng foam para hindi daw masakit pagka siya'y umupo para magbuhat mga Inday. Kasi ang ating dudong kasi lagi na ngayong nag-i-exercise, nagbubuhat po yan mga Inday. Tinalo tayo, siya ngayon ay talagang nagpapapawis lagi para maganda yung kanyang tawag neto, ang kanyang feeling niya mas maganda pagka pinapawisan. So, ayan nga, kinikinis niya na yan mga Inday. So, hinahayaan lang natin siya para may gagawin rin siya, no? Tayo naman dyan, namumutol din tayo ng kahoy na panggatong natin doon sa ating lutoang kahoy. Nandun ako sa kabila niyan, sa lilim ng kahoy, no? Para may magawa din tayo, pagpapawisan tayo. Tagaktak din naman ang pawis natin diyan mga Inday. Kasi syempre, 'di ba, nakakapagod din kaya mamutol ng kahoy na panggatong. So okay lang kasi nag-i-enjoy naman, nakakapagod pero nag-i-enjoy. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, bakit kailangan ko pang gawin 'yun? Sabi ko, ako'y naiinggit sa kanila at sila nagagatong samantalang ako'y hindi. Pero may dalawa tayong dito mga Inday, mga gasol no na puno pa. So talagang gusto ko lang kasi sayang nga naman yung kahoy na mabubulok lang. So ayan na, kininis niya. Ganyan talaga yan mga Inday, kahit tabla yan, kahit natatakpan yan, gusto niya. Talagang maganda ang pagkakayari, gusto niya makinis, ganyan siya. So hinahayaan nga lang natin kasi kung pakikialaman mo siya, magtatalo kayo. Kaya okay lang yan sa kanya para pagpapawisan na siya. Tagaktak din ang pawis niya dyan mga Inday kasi ng mga panahon na yan kasi pahapon yan pero mainit talaga. So ganado din kasi may music sa aming kapitbahay na nangangantan, may nagbibideo at maganda rin naman ang boses. Kaya mas lalo kaming ganado dyan na magkikikilo. So ako hindi ko iniinday yung pagod kasi nag-i-enjoy din ako. Siya sa ginagawa niya, nag-i-enjoy din siya kasi alam niya na para rin naman yan sa kanya yung ginagawa niya, magagamit niya naman yan. So, ayan nga, nakabili siya ng dyan. Wala siya kasing mabiling foam talaga dito sa amin na pwedeng ilagay dyan. So, nakita niya, umikot siya dun sa mga ukayan, no, sa mga Japan surplus. May nakita nga siya 2 unan na maliit. Yun yung inilagay niya dyan. Kasi naman kung bibili ka ng foam, isang buong foam yun bibilin mo, tapos ikakat mo lang, di ba sayang din. So, ayan na, mas kininis niya ng husto. Yung isa dyan ay upuan, yung isa ay sandalan. Alam niyo ba mga Inday, ang ating dodong ay napaka-arte niyan sa kanyang mga gamit, no? Kailangan pagkatapos niyang linisin, pinupunasan niya yan. Hindi niya yan inililigpit na hindi nalinis. Kailangan pupunasan niya yan bago niya iligpit. So, ayan nga, ayan na naman yung pusa, nakawala na naman. Binibit-bit niya na naman pabalik dahil baka nga madampot nga ng iba, no? So, ayan na nga, sinusukat niya na kung kakasya na ba. Tsaka, ayan, naglilinis na rin siya dyan mga Inday. Kasi syempre, ang usapay namin, pwede kang magkalat dyan sa labas, pero liligpitin mo yan. Hindi pwedeng ako ang magliligpit kasi baka mamaya, hindi natin alam na biglang may bumisita tapos yung harapan natin ang dumi. So, nakakahiya. Tsaka si Kikay din dyan, busy din, no? May ginagawa rin. Kaya, kailangan pagkakalat mo, ligpit mo. Pati yung mga gamit na yan, ililigpit talaga niya. Hindi pwedeng aantayin niya pa si Kikay na siya ang magliligpit. O ayan na naman, no, siya'y aduwang-aduwa na sa kuting na yan, no, nasabi na nga niya, ikulong mo na nga para hindi
makakalabas. So ayan na yung ginagawa niya mga kainday. Nabuo niya na yung kanyang gustong gawin. Ayan na. So mga kainday, salamat sa panonood ng aming vlog. Maraming salamat po.